So, mangingialam pa ba ang Supreme Court? Eto, mga kababayan. Ito yung isa sa mga tinatanong ng taong bayan kung paano yan, Ken, kung ma-impeach si Sara, mangingialam pa ba? Akala ko ba, Ken, ang huling verdict or final verdict ay ang Senado. Di ba meron pang Supreme Court? O ito, pakinggan nyo mga kababayan. Isang political analyst na mismo nagsabi na wala na sigurong karapatan ang Supreme Court na manghimasok pa sa impeachment ni Sara kasi nga nung nakaraan nangialam ang Supreme Court kasi dahil sa sumubra ang kanilang complaint. Kasi 1 year, 1 impeachment complaint lang. 1 year, 1 ban rule. 1 year ban. Kasi mga kababayan, pag sumubra. So, ngayon mga kababayan, ano pang gagawin ng Supreme Court para mangialam dyan? Sige, tanungin ko kayo mga kababayan. Ano pang papakialaman ng Supreme Court dyan? Wala namang nilabag ang Congress. Anong nilabag ng Congress? Mga kababayan, anong nilabag ng Congress? So wala. So pakinggan ninyo mga kababayan ang isang political analyst na mismo siya nag-react na hindi matulungan si Sara ng Supreme Court. Ano pong take ninyo? Dahil nga kanya talagang umusad na itong impeachment complaint laban kay VP Sara. Well, napadali tuloy sapagkat kung sana nagbigay ng maayos na answer si Vice President Sara Duterte, di sana nagkaroon pa ng time na 3 days after bibigyan ng pagkakataon yung complainants para mag-reply at pagkatapos 3 days naman para rejoinder. Pero sa ngayon, dahil nakita ng mga complainants na hindi na worth sagutin yung sagot ni Vice President Sara Duterte at nakita naman natin na maging yung mga miyembro ng Justice Committee, narinig niyo sinabi ni Representative Rufus Rodriguez na maging siya hindi natutuwa doon sa sagot. Dahil sabi nga niya, 16 mga abogado tapos ganun lang yung sagot. At sinabi rin ni Committee Chair Jervil Luistro na ang term nila is non-answer. It's a non-answer answer. So, bakit kaya ganun, Prof? Parang nag-focus lang sa technicality, sa legality, yung sagot. I don't want to second guess them, but I think one possibility is that they're trying to question the procedure because they probably would want to raise this again to the Supreme Court. Although pag ganon, sa tingin ko wala man na silang ground. Kasi kung nung una, in-entertain sila ng korte dahil issue nga naman ng constitutional provision yun na bawal ka mag-file ng 2 complaints sa isang taon kaya nakialam ang Supreme Court. Ngayon, hindi na pwede. Sa tingin ko, wala ng ground para makialam ang Korte Suprema. Kasi procedural na ito eh. Ano ba yung ginagawa ng... Ayan, narinig nyo mga kababayan. Sa tingin ni Professor Antonio Contreras, wala namang grounds or nilabag ang Kongreso. Which is, mga kababayan, pinagbigyan nga ng Kongreso na sumagot si Sara. Pinagbigyan ng Kongreso na ilahad lahat ng kanilang witness at ebidensya na mali ang complaint or impeachment complaint laban kay Sara. Pero ni isa sa kanila walang sumagot. 'Di ba? Ni isa sa kanila walang sumagot. So sa madaling salita mga kababayan, minadali nga nila. Ken, tanong lang, ano resulta sa kaso ni Marcoleta? Meron bang resulta? Meron po, mamaya pag-usapan natin. So ngayon mga kababayan, sa madaling salita, talagang manginginig talaga si Sara dito, mga kababayan. Manginginig talaga si Sara. Bakit? Mga kababayan, kung bakit siya manginig? Kasi sa totoo lang, mabigat. Mabigat talaga ito mga kababayan, kumpleto. Hindi nga nila sinagot eh. Sige nga, kung sinagot nila yon, ibig sabihin, pag sinagot nila, handa sila at aware sila na ito ang complaint. Pero bakit ayaw nilang sagutin? Bakit yung sagot nila parang wala lang? Parang, ganun ba? Yung sinabi, ginamit mo daw yung ginamit mo daw yung pera sa confidential fund, binili mo daw ng 125 pirasong turon. Tapos hinahanap ngayon kung nasaan yung resibo ng turon. Ang sagot nila, sige, saan ka makakita na nagtitinda ng turon na magre-release ng OR official receipt?
yung nagtitinda ng turon, naglalako lang naman. Di ba mga kababayan? So, siguro, ganun lang ang sagot nila, mga kababayan. Diba? Saan mo ginastos ang 125 million? Pinambili ko ng turon. Asan yung resibo? Paano magkabigay ng resibo yung nagtitinda ng turon? Nakabasket lang naman. Ano yun? Habang nagtitinda siya ng turon, nagdala siya ng resibo na may carbon. Isusulat niya, 125 pirasong turon. Tapos pangalan ng nagtinda, si Mary Grace Piatos. Sinong bumili? Sara Duterte. Ganun pa, gagawa pa siya resibo. So, ganun ang dinahilan, mga kababayan. So, sa madaling salita, hindi kasi pwedeng ganun-ganun Kasi bakit mga kababayan? Yung pera kasi na yan, na inisyu at kinumplain kay Sara, pera ng taong bayan yan. Ito, gusto kong i-clarify sa inyo mga kababayan. Gusto kong i-clarify sa inyo na hindi porket napunta na kay Sara ay okay lang gastusin niya. At kahit hindi na siya maglabas dyan ng gamit na nabinli, kahit resibo na lang ang ipasa niya, ay okay na yun. Hindi po ganun mga kababayan. Kasi bakit? Ang pera kasi niyan, pera ng tax yan, pera ng taong bayan. Kapag pinag-uusapan natin dito ay pera ng taong bayan, tax money, government money, kailangan mo ng liquidation. Kailangan mo ng item or naka-itemize. Ayan, salamat po Ma'am Maria Santos sa iyong super sticker. Thank you so much. Kasi mga kababayan, ang pera kasi niyan, hindi kasi yan pera lang ng iilang tao na paluwagan. Hindi kasi yan paluwagan, mga kababayan. Pera ng taong bayan yan, tax yan. Sa madaling salita, unfair kasi, mga kababayan, na si Sara binigyan ng pondo para gamitin sa ganyan. Unfair naman sa ibang ahensya na binigyan sila ng pondo pero kailangan ng resibo. Kailangan ng resibo, kailangan ng gamit. Halimbawa, ako, si Ken, bumili ng Sting. So, may resibo, galing 7-Eleven, ito yung item, Sting. So, okay, nag-present kami. Pero si Sara, nilagay 125 Sting, galing 7-Eleven, resibo lang pinakita pero walang Sting. So, unfair naman. Kaya mga kababayan, isa sa rason na may nag-complain. Kasi napaka-unfair. Ang nasa rules kasi, kapag bumili ka ng gamit, ipakita mo yung gamit, kasama resibo, perfect, walang problema. Pero ang ginawa ni Sara, bumili ng gamit, walang gamit, may resibo. So ang dinahilan nila, may resibo naman, ba't hahanapin mo pa yung gamit? Ang nasa rules, gamit with resibo. 'Di ba? So kung walang gamit, may resibo, ang isipin ng tao, dinuktor mo 'yan. Ngayon, bakit inisip ng tao na dinuktor at ng mga complainant? Kasi biruin mo, ang nakalagay doon sa resibo, ang tumanggap sa kanya si Mary Grace Piatos. Ngayon hinahanap si Mary Grace Piatos ba ay tao? Ngayon, chinek ngayon ng Congress kung si Mary Grace Piatos, meron ba siyang birth certificate, date certificate, or marriage contract? Nung ichinek nila, wala ni isang record. So, ibig sabihin, dinuktor. Si Mary Grace Piatos, hindi totoo. Gawa-gawa lang. Una, kaya siya naisipang dinuktor, kasi alam niyo kung bakit mga kababayan, bumili ka ng Sting o Cobra energy drink. 125 million. May resibo pero walang Cobra. Walang energy drink. So anong iisipin ng tao sa iyo? Anong iisipin ng COA sa iyo? Anong iisipin ng management niyan? Anong iisipin ng gobyerno niyan? Nagbigay ka ng resibo, tapos walang item, tapos ang nilagay mo pa doon, laptop, 200,000 ang isa. 'Di ba? Example laptop, 200,000 ang isa. So ngayon, hindi naman po tanga yung magli-liquidate niyan at inventory niya na, saan ka nakakita laptop 200,000 ang isa? Kadalasan ngayon, ang pinakamahal na laptop, yung mga heavy duty, nasa 130 lang naman. 150,000. Hindi, wala namang umabot ng 200,000. Maliban na lang kung yung laptop na yun may mga kasamang memory card, USB, at in-upgrade mo. Diba? Yan ang tanong ngayon, mga kababayan, na talagang dinuktor. Diba? Sabi nga ni Katonying, bakit kayo naglagay ng peking pangalan? Bakit hindi na lang totoong pangalan ang inilagay nyo? Tapos ang sabi ngayon, ang sagot nila, hindi kasi pwedeng ilagay yung totoong pangalan ng tumanggap ng confidential fund na yan. Kasi nga,
delikado ang buhay nung tumanggap. Ngayon, simple lang naman ang katanungan ng taong bayan at ako, simple lang din ang tanong ko. Kung delikado ang pangalan ni Mary Grace Piatos kaya binigyan ng alias na Mary Grace Piatos, ano bang binili nila? Kung bakit naging delikado si Mary Grace Piatos, kaya Mary Grace Piatos nilagay, hindi totoong pangalan. Bakit naging delikado? Saan ba ginamit ni Sarah itong confidential fund niya? Ito ba'y ginamit niya, di ba? Ito ba'y ginamit niya para masugpo ang mga terorista? Ito ba'y ginamit niya para masugpo ang mga scammer? Ito ba'y ginamit niya para masugpo ang fake news? Wala naman tayong nabalitaan na may scammer. Wala din tayong may nabalitaan na nasugpo ang mga tawag dito, terorista. Wala din tayong nabalitaan na ginamit niya ito para sa gera. Kasi bakit? Bakit si Sarah gagastos ng confidential fund para sa gera kung meron namang pondo ang Armed Forces of the Philippines? Bakit si Sarah gagastos ng intelligence fund or confidential fund? Meron namang ahensya na gumagawa niyan, hindi. Di ba ang palusot ni Sarah? Ginamit ko ang confidential fund kasi iniimbestigahan ko yung kay Saldico. Kung ginamit mo, ba't hindi mo kinasuhan si Saldico? Ano ang update? Ano ang result doon sa ginamit mong confidential fund para imbestigahan yung mga laptop ni Saldico? Ano na nangyari doon? Asaan na yung result nun? Bakit hanggang ngayon wala pa rin kayong resulta? Asaan na yung mga sana kinasuhan niyo si Saldico kung nalaman ninyo na may anomalya sa laptop, kung naalala ninyo mga kababayan, yung mga overpriced laptop. Ginamit daw ni Sarah yung confidential fund niya para mag-imbestiga kay Saldico. Saan yung resulta? Asan yung kaso kay Saldico? Asaan na? Diba? Yan ang tanong ng taong bayan ngayon. Saan mo ginamit? Kasi kung resibo meron, pero item wala. Kung binigay mo yung confidential fund kay Mary Grace Piatos sa halagang 125 billion para gamitin niya sugpuin ang mga teroristang papasok sa Pilipinas, bakit yung bumaril sa Bondi Beach, Australia, yung mag-amang tumira sa Davao City mula November 1 hanggang November 28, bakit hindi nyo nalaman na terorista pala yun? At bakit nakapasok, tumira ng isang buwan, hanggang sa lumabas at pumunta ng Australia at namaril doon sa Bondi Beach? So, nasaan yung confidential fund? Diba? Yun ang tanong, mga kababayan. Nasaan yung confidential fund kung ginamit ninyo laban sa pagsugpo sa terorista, pagsugpo sa krimen, pagsugpo sa ganitong bagay? Wala nga kayo ni isang record na ginamit ninyo para isugpo kay ganito, isugpo kay ganyan, isugpo sa ganun. Wala! Kaya ang taong bayan nagtatanong, sagutin ninyo kung saan nyo ginamit. Masama bang mag-amin? Masama bang sabihin? Diba? Kahit sabihin natin, si Mary Grace Piatos ay siya, pwede mo naman takpan mukha ni Mary Grace Piatos, Ipakita mo, i-present mo sa Senado, ito si Mary Grace Piatos, siya yung tumanggap. Di ibalot mo yung mukha. Mata lang ipakita mo, tapos ibahin mo yung boses. Di ba? Tapos sasabihin nyo, delikado si Mary Grace Piatos. Paano naging delikado? Sige nga, paano naging delikado? Wala nga kaming nalalaman. Di ba? Magpasa kayo ng resibo, piki pa yung pangalan. Tapos yung resibong pinasa ninyo, hindi namin alam kung anong binili nyo doon, anong ginamitan nyo doon. Bakit kayo nagkaroon ng resibo na wala namang kayong item? Sige nga, kung sabihin na ang confidential fund, binili namin ng M16 para pambaril sa mga terorista, baril sa mga NPA doon sa bundok. Bakit ka bibili ng baril? Bakit ka bibili na para sa NPA at terorista? Hindi ka naman miyembro ng Armed Forces. May pondo naman ang Armed Forces of the Philippines para dyan. Bakit ka bumili para dyan? Hindi mo naman trabaho yan. Ang trabaho mo DepEd. Ang trabaho mo OBP. Bakit ka bibili ng armas? Bakit ka gagasto sa intelligence kung meron namang Armed Forces, meron namang Marines, meron namang PNP? Bakit ka gagastos? Tapos magpasa ka ng resibo, peke pa yung pangalan. Yan ang tanong, mga kababayan. Hanggat hindi nyo sabihin, mananatili sa isipan ng taong bayan na ninakaw, di ba? Sa madaling salita, hanggat hindi nyo aminin, hindi nyo sabihin kung saan nyo ginastos, anong pinagastusan, ang nasa isip naming tao, ninakaw ninyo. Hindi nyo mapaliwanag.
ipaliwanag. Ano bang tawag sa isang bagay na ginastos mo na hindi mo mapaliwanag kung saan mo ginamit? Yeah? Oh, di ninakaw. Di ba? Kaya nga mga kababayan, yung iba, diyan kumuha sa confidential fund kasi mabilis nakawin. Kasi bakit? Kahit gagawa ka ng faking resibo, wala nang question kasi confidential nga. Sana maging mayor ako someday para maglagay din ako 500 million confidential fund. Putang ina, mas malaki pa sa sahod ko. Kahit matulog na lang ako, 3 taon ako every year. Isang taon, 500 million. 2 taon, 500 million. 3 taon, 500 million. Putang ina, 1.5 billion. Kahit hindi na ako tatakbo. Diba? Mabilis na nakawan, confidential fund. Bakit ang tanong ngayon mga kababayan, bakit si Sara may confidential fund? Bakit si Lenny wala? Yan ang tanong ngayon. Bakit si Sara kailangan ng confidential fund? Bakit si Lenny wala naman? Naging vice president naman siya. Si Lenny walang confidential fund, naging mayor naman siya. Bakit si Sara hindi po pwede maging vice president at maging mayor hanggat walang confidential fund? So anong pinanggamitan? Yan ang tanong ng taong bayan. Anong pinanggamitan at saan ginamit? Bakit kailangan ng confidential fund? Si Lenny naging mayor, walang confidential fund, naging mayor naman siya. Si Lenny naging vice president, walang confidential fund, naging vice president naman siya. Bakit si Sara hindi pwede? Tapos biruin nyo, ginastos in just 11 days? Saan mo ginamit yun in just 11 days? Ba't ayaw nung aminin? Sabihin mo, binili namin ng submarine. Di pakita mo kung saan yung submarine. Wala naman din submarines Pilipinas. Binili namin ng warship. Di pakita mo, asan yung warship? Wala namang pangalan doon. Ipakita mo lang yung item. Di tapos, sinong nadelikadong buhay doon? Kaninong buhay ang madidelikado? Ipakita mo na, ito, binili namin ng armas. 1,000 armas yan. Puro M16, galing Russia. Asan yung buhay na madidelikado doon? Ipakita mo yung item, ayun yung resibo, tapos. Bakit walang item, puro resibo lang? Tapos, ang nasa resibo pa, peke. Yan ang tanong ng taong bayan. Bakit ganyan? Ang pera ng gobyerno is pera ng taong bayan yan. Tax yan ng taong bayan. Hindi po pwede na kahit 5 duling dyan may mawala, ibig sabihin kinurap mo. Hindi naman yan paluwagan ng ilang tao lang na kami, 10 kami, ito ambag-ambag kami, 125 million, ikaw na bahala saan mo gamitin. So pag nagreklamo yung member, wala na magawa kasi bakit? Kayo lang naman yan, hindi naman pera ng gobyerno yan Yun ang tanong mga kababayan. Hanggat hindi nyo sagutin, ang nasa isip ng taong bayan, ninakaw ninyo. Hanggat hindi kayo magpakita ng item at puro resibo lang, tapos peke pa yung nasa resibo, ibig sabihin, dinoktor ninyo. Kaya ang taong bayan, nasa isipan nila ngayon, bakit ka namin iboto? Kung dyan pa nga lang, sinungaling ka na. Anong maaasahan namin sa'yo? Kung panatilihin mo yung ganyan at ituloy mo yan lagi kang may confidential fund, ibig sabihin, dyan ka kumikita. Diba? At mga kababayan, hindi naman po siguro lahat ng mayor may confidential fund. Bakit yung ibang distrito, ibang lalawigan, parang wala namang confidential fund yung iba? Diba? Ganun yun, mga kababayan. Diba, Sir Kenry?